Ang kwento ay nagsisimula sa bundok kung saan matatagpuan ang ilog na natatakpan ng yelo. Sa nagyayelong paligid ang tubig ng ilog ay napakalamig. Sa gitna nito makikita ang binatang si Ming na nakaupo sa tubig, pilit na pinapalakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan ng pagsasanay. Dahil hindi niya magamit ang ki cultivation, napilitan siyang gumamit ng body cultivation. Isang tao ang sumira sa kanyang ki cultivation nerves, ngunit ang tunay na may sala ay malalaman lamang sa tamang panahon. Sa patuloy na pag-ulan ng nyebe lalong lumamig ang tubig ng ilog, ngunit nanatili si Ming sa loob nito, hindi iniinda ang hirap habang pinapalakas ang kanyang katawan. Napuno ng galit ang kanyang isipan hanggang sa hindi niya napigilan ang sarili at napaduwal sa tubig. Sa kabila ng panghihina, naisip niyang may narinig siya noon. Kung mapaperpekto niya ang sining ng body cultivation, hindi na niya kakailanganing magtipon ng ki. Ang pagpapalakas ng katawan lamang ay sapat na upang maging isang ganap na Grandmaster. Lumabas siya mula sa tubig at agad na naramdaman ang matinding lamig ng hangin sa kanyang katawan. Ang kanyang kasuotan ay natakpan ng yelo, ngunit hindi niya ito alintana. Habang sinusuot ang kanyang mga damit, naisip niyang bagaman ito ang pinakamabilis at pinakamadugong paraan upang palakasin ang katawan, may matinding kapalit ito. Alam niyang habang mas matagal siyang nananatili sa nagyayelong tubig, lalo lamang niyang sinisira ang kanyang katawan. May mga kwento siyang narinig tungkol sa sinumang gumamit ng ganitong pamamaraan, wala pang nabuhay ng lampas sa 20 taon. Saglit siyang nakaramdam ng lungkot, ngunit agad niyang itinuwid ang paningin sa langit at inusal sa sarili na wala siyang pakialam. 20 taon ay sapat na para sa kanya. Ang tanging nais lamang niya ay maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa sandaling makamit niya ang kanyang paghihiganti, wala nang saysay kung mabuhay pa siya ng matagal o hindi. Matapos ang pagsasanay, tuluyan siyang lumabas mula sa tubig at bumalik sa kanilang nayon. Ngunit sa kanyang pagdaan sa makitid na eskinita, agad siyang napansin ng mga tao. Habang pinagmamasdan siya ng mga ito, biglang nagtawanan ang karamihan. Habang naglalakad si Ming, patuloy ang pangungutya ng mga tao sa paligid. Maraming nagtatanong kung bakit hindi pa rin siya natututo, na tila hindi niya matanggap ang kanyang kapalaran bilang isang talunan. Para sa kanila, ang isang gaya niya ay dapat manatili na lamang sa anino, mamuhay ng tahimik, at huwag nang mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhang pagsasanay. Ngunit hindi niya binigyang pansin ang kanilang mga salita at nagpatuloy lamang sa kanyang landas. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang alaala ng kanyang pinagmulan at ang dahilan ng kanyang pagpupursige. Ipinanganak siya bilang Ming Yi, isang miyembro ng Yi clan, ang pinakamakapangyarihang angkan sa kanilang lugar. Noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, payapa at masagana ang kanyang buhay. Ngunit nang siya ay 10 taong gulang, isang makapangyarihang lalaki mula sa Maple Leaf City ang naging sanhi ng trahedyang bumagsak sa kanilang pamilya. Ang hidwaang ito ang humantong sa malagim na pagkamatay ng kanyang ama at ina, na iniwan siyang ulila at puno ng galit. Mula noon, isinumpa niyang palakasin ang sarili upang maipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Hindi siya nagpatinag sa sakit at hirap ng pagsasanay, pilit niyang inabot ang pinakamataas na antas ng cultivation. Sa loob ng maraming taon, umangat siya ng higit sa lahat, naging pinakasikat sa kanilang angkan, at kinilala bilang isang henyo. Walang sino man ang nakalampas sa kanyang antas, maging ang kanyang mga pinsan. Ngunit 6 na buwan na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. 2 sa kanyang mga pinsan, sina Shen Ying at Shen Xiong, ang palaging nakamasid sa kanyang pag-usad. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang takot at inggit sa kanilang mga mata. Nagkaroon sila ng pangamba na kung magpatuloy si Ming sa ganitong bilis ng pagunlad, hindi magtatagal at mahihigitan niya sila. Isa itong banta na kailangang pigilan bago mahuli ang lahat. Sa kabila ng kanilang pangamba, may kasiguruhan sa panig ni Shen Xiong na hindi kailanman magiging hadlang si Ming sa kanyang sariling landas. Sa kalagitnaan ng araw, tahimik na nakahiga si Ming sa ilalim ng isang puno, nakatitig sa malawak na langit. Alam niyang mahina pa rin siya para maabot ang kanyang tunay na layunin. Malayo pa ang kanyang tatahakin bago niya makamit ang sapat na lakas upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Habang nag-iisip, napansin niya ang isang bulaklak na namumukod tangi sa gitna ng damuhan. Isang hindi pangkaraniwang liwanag ang bumalot dito, tila may lihim na kapangyarihan. Ang bulaklak na yon ay tinatawag na Red Dragon Grass.
Agad na dinampot ni Ming ito, alam niyang napakahalaga nito. Sa pagsuri na puno siya ng tuwa, kung pagsasamahin niya ito sa sun powder tiyak na malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Hawak ang bulaklak, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang tahanan upang gawing gamot ito. Ngunit bago pa siya makalayo bigla siyang napatigil. Sa kanyang harapan nakaupo si Shen Ying kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang binabantayan si Ming. Tila isang harang sa daan, ipinaalala ng kanyang presensya na hindi siya basta makakalampas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng araw tinanong ni Shen Ying kung ano ang ginagawa ni Ming sa lugar na iyon. Mabangis ang kanyang tingin, waring isang mandaragit na natagpuan ang kanyang biktima. Palihim na itinago ni Ming ang red dragon grass sa likod niya, alam niyang hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Sa kanilang angkan kumakalat ang usapan tungkol sa mabilis na pag-unlad ni Ming. Sa loob ng 6 na buwan sinasabing mahihigitan niya si Shen Ying, isang bagay na hindi niya matatanggap. Sa isang iglap iniutos niya sa kanyang mga tauhan na durugin si Ming, hindi lang upang ipahiya siya kundi tapusin ang kanyang landas bilang isang mandirigma. Mabilis siyang napalibutan at sunod-sunod ang matitinding atake na tumama sa kanyang katawan. Hindi lang pananakit ang layunin ng mga ito, sistematikong tinarget ng kanilang mga suntok at sipa ang kanyang mga ugat ng ki. Isa-isa naramdaman niyang nawawasak ang kanyang meridians, isang sakit na halos hindi niya kinaya. Nananatili ang matinding galit sa puso ni Ming habang inaalala ang nakaraan. Winasak ang kanyang mga meridian upang hindi na siya muling makapag-cultivate ng ki. Hindi lang yun, ang red dragon grass na dapat sana'y magpapatibay sa kanya ay ninakaw rin. Dahil sa ginawa ni Shen Ying, napilitan siyang gumamit ng mga pamamaraan ng body cultivation upang mapalakas ang sarili. Isang galit na hindi niya kayang pigilan ang namuo sa kanyang dibdib. Hindi niya malilimutan ang araw na yon. Hindi niya kailanman patatawarin si Shen Ying. Samantala lumipat ang tagpo sa Yi Mansion, isang napakalaking tahanan na sumasagisag sa kapangyarihan ng pamilya Yi. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito, hindi doon naninirahan si Ming. Sa gilid ng malawak na bakuran may isang maliit na kubo, isang simpleng tirahan na malayo sa kasaganahan ng pangunahing pamilya. Dito siya nananahan, isang malinaw na palatandaan ng kanyang pagiging itinakwil sa kanilang angkan. Sa pagkakataong ito isang bisita ang dumating, ang kanyang pangalawang pinsan si Shen Xiong kasama ang isang alipin na nagsisilbi kay Zhang Ying. Walang pakundangang tinadyakan ng lingkod ang pinto dahilan upang bumukas ito ng biglaan. Pagpasok nila natagpuan nilang nakaupo si Ming, bahagyang nagulat sa hindi inaasahang pagdating ng dalawa. Sa halip na bumati ng maayos, may panunuya sa boses ni Shen Xiong habang nagbitiw ng mga mapang-uyam na salita. Sa isang pakunwaring mabait na tono tinawag niyang genius si Ming, ngunit ang bawat salita ay puno ng pang-aasar. Muling sinuri ni Shen Xiong ang itsura ng kanyang pinsan, ang manipis na kasuutan nito, ang bahagyang nanginginig na katawan. Isang patunay na malamang ay muli itong nagsanay sa nagyayelong tubig. Ngunit tila ba wala siyang pakialam sa paghihirap ni Ming. Sa halip tinawanan lamang niya ito. Dala ang puot sa kanyang puso, muli siyang bumigkas ng mga mapanghamak na salita. Ayon sa kanya ang basura ay mananatiling basura, walang halaga, walang silbi, tulad ng sapatos na laging nasa paa at hindi kailanman itinataas sa ulo. Sa tabi niya ang lingkod na kasama niya si Sainer ay hindi rin nagpahuli sa pang-aapi. May dala itong mangkok kung saan nakalagay ang isang mabahong isda, pinagtabasang pagkain mula sa kanilang hapagkainan. Sa iba wala ng halaga ang laman ng mangkok, ngunit para kay Ming ito ang itinakdang pagkain. Isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa labi ni Sainer habang ipinatong ang mangkok sa harapan ni Ming. Sa malamig na tinig sinabi nitong dumating na ang oras ng pagkain, isang insultong hindi lang naglalayong ipahiya siya kundi upang iparamdam na wala siyang halaga sa loob ng pamilya Yi. Ngunit sa halip na tanggapin ang pang-aalipusta, tumayo si Ming at matapang na hinarap si Sainer. Mapanuyang tinanong kung ideya ba nito ang ipain sa kanya ang mabahong pagkain. Sa halip na matakot, ngumiti pa si Sainer at mayabang na sinabi kung kaya ba siyang patayin ni Ming kung sakaling nang siya ang may pakana nito. Mabilis na kumilos si Ming, sa isang matalim at walang pag-aalinlangan na galaw dinampot niya ang mangkok at walang babala itong ipinalo sa mukha ni Sainer. Dahil sa matagal na pagkakababad ng isda sa mangkok, maraming tinik ang bumaon sa mukha ng kawawang alipin. Napasigaw ito sa sakit, nangingisay habang pilit na tinatanggal ang mga nakatarak sa kanyang balat.
Lalo namang nag-init ang ulo ni Sainer sa nangyari. Sa tindi ng kanyang galit ginamit niya ang kanyang palm technique at agad na umatake kay Ming. Ngunit hindi basta-basta mahuhuli si Ming, mabilis niyang iniwasan ang pag-atake at sa isang iglap ginamit ang kanyang tuhod upang bigyan si Sainer ng matinding dagok sa ibaba. Isang napakasakit na tama ang tumama sa kanyang pinakaiingatang bahagi dahilan upang mapaluhod siya sa matinding sakit. Sa kabila ng kanyang paghihirap na natiling matalim ang tingin ni Ming habang nagbitiw ng babala kay Xiong at sa alipin. Hindi siya natatakot sa kanila. Kung nais nila ng laban mas mabuti pang tapusin na nila ito ngayon. Napaisip si Shen Xiong, hindi niya alam kung gaano kalakas ang katawan ni Ming sa ngayon. Dahil na rin sa hindi na ito makapag-cultivate ng ki naging mas matibay ang katawan nito, at baka hindi niya ito kayang tapatan. Sa kabila ng galit hindi siya nakasigurado kung may pag-asang matalo si Ming kaya't sa huli pinili niyang umatras. Ngunit bago umalis nag-iwan siya ng babala, makararating kay Brother Shenying ang bastos na ugali ni Ming. Nang tuluyang mawala ang dalawa lalong nag-alab ang puot sa puso ni Ming. Hindi na niya kayang palampasin ang ginawang pang-aapi ni Shenying. Ninakaw nito ang Red Dragon Grass at winasak ang kanyang mga meridian dahilan ng kanyang kawalan ng kakayahang mag-cultivate ng ki. Ngunit sa kabila ng lahat isang malupit na gutom ang bumalat sa kanya. Nang walang makitang pagkain sa kanyang mga gamit nagpasya siyang bumalik sa nayon upang kumuha ng bigas at pagkain. Kinuha ni Ming ang kanyang bag at naglakad patungo sa nayon. Habang nasa labas siya napansin niya ang isang pulubing nakaupo sa ilalim ng isang tuyong puno na tumatawa. Tinutok ng pulubi ang kanyang mata kay Ming at pagkatapos ngumiti at nagsalita. Tanong nito kung gusto niyang maging malakas. Nagulat si Ming at tumigil tinanong kung siya nga ba ang kausap ng pulubi. Kinumpirma ito ng pulubi at sinabi niyang nararamdaman niya ang malalim na galit kay Ming na parang may nais siyang ipaghiganti. Inaalok ng pulubi na matutulungan siya na maging malakas para maghaganti. Habang naririnig ito tumawa si Ming at nagtanong kung talagang kaya ng pulubi ito bakit siya pa rin nagmamalimos. Sumagot ang pulubi na pagtanggap niya sa pamamalimos ay isang libangan lamang ngunit ang isang batang katulad ni Ming na naputol ang mga meridians at hindi makapagtipon ng ki ay darating ang panahon na mamalimos din tulad niya. Nagulat si Ming nang marinig ang salitang meridians at hindi makapaniwala. Paano niya ito nalaman? Isa bang tunay na master ang pulubi na nagtatago sa anyo ng isang pulubi? Nakikita ng pulubi ang pagkamangha ni Ming at nagpatuloy. Sinabi niyang sa gabi kapag ang buwan ay mataas sa kalangitan ay pumunta siya sa pinakamataas na bundok at doon sila magkikita. Doon ibubunyag ng pulubi ang nakatadhana kay Ming. Nang gabing yun nang nagningning ang buwan nakahiga si Ming sa kanyang kwarto ang isipan ay puno ng pagdududa. Iniisip niyang kung dapat nga ba niyang pagkatiwalaan ang pulubi. Wala namang mawawala sa kanya, kung pupunta siya at makikinig sa pulubi ano nga ba ang mawawala? Nagdesisyon si Ming na subukan at iniwan ang kanyang bahay upang magtungo sa bundok. Habang dumadaan sa kagubatan nakita niya ang pulubi na naghihintay. Ngumiti ang pulubi nang makita ang pagdating ni Ming at ginabayan siya papunta sa bundok. Walang pag-aalinlangan naglakad ang pulubi at sinundan siya ni Ming patungo sa bundok dumadaan sa makakapal na kagubatan. Habang tinatamaan ng malamig na hangin nagtanong si Ming kung saan sila papunta. Hindi ininda ng pulubi ang tanong ni Ming pinayuhan siyang tumahimik at sumunod na lang ng tahimik. Magkasabay nilang tinahak ang bundok at inakyat ang tuktok nito. Pagdating doon agad na inutusan ng pulubi si Ming na maupo. Sinunod naman ito ni Ming at umupo sa itinalagang lugar. Muli siyang sinabihan ng pulubi na bago maputol ang kanyang mga meridians may napakalaking potensyal sa kanyang katawan pagdating sa cultivation. Habang nakikinig na alala ni Ming ang dahilan kung bakit siya naroon. Sinabi niya sa pulubi na ipinaliwanag nitong malalaman niya ang kanyang kapalaran kaya't inutusan niya itong sabihin na agad kung ano ang nakatakda para sa kanya. Sa halip na sagutin siya ng diretso tumawa lamang ang matanda at sinabing napakaraming nakasulat sa kanyang tadhana. Ayon dito nakatakda siyang maging hari ng buong mundo. Kasabay ng mga salitang yun pinakawalan ng pulubi ang kanyang ki at itinuon ang kanyang kamay sa noo ni Ming. Isang mahiwagang kapangyarihan ang pinakawalan nito at sa isang iglap hindi na naigalaw ni Ming ang kanyang katawan. Napuno ng takot ang kanyang isipan sinubukan niyang gumalaw ngunit tila nawala ang kontrol niya sa sarili. Mula sa harapan niya mas lumakas pa ang halakhak ng pulubi. Sa totoo lang isa itong mandaraya. Sa gitna ng kanyang pagtawa sinabi nitong ang katawan ni Ming ay magiging kanya na ngayon.
Idinagdag pa nito na hindi na rin mahalaga kung malaman pa ni Ming ang katotohanan dahil mamamatay na rin siya roon. Habang walang magawa si Ming nagsimula ng ikwento ng matanda ang kanyang nakaraan. Ipinahayag nito na dati siyang general ng Rosefinch Dynasty ngunit dahil sa kasamaan ng ibang tao pinatay ang buong pamilya niya at siya na lamang ang natira. Sa kabila ng trahedya nagawa niyang makatakas sa tulong ng ilang kakampi ngunit walang patutunguhan ang kanyang paggala sa loob ng mahabang panahon. Hanggang isang araw natagpuan niya ang isang misteryosong scroll na naglalaman ng isang sinaunang teknik, isang paraan upang muling isilang ang kanyang espiritu sa ibang katawan. Ginamit niya ang teknik na iyon upang sakupin ang katawan ng isang inner disciple mula sa heavenly earth. Sa loob ng 30 taon namuhay siya sa katawan na iyon at sa panahong lumipas naging pinuno siya ng pamamahala sa Heavenly Earth Martial Arts Academy. Subalit hindi pa yun sapat para sa kanya. Sinimulan niyang nakawin ang mga lihim at teknik ng akademya at sa pagdaan ng mga taon mas lalo siyang naging gahaman sa kapangyarihan. Habang tumatakas dala ang mga ninakaw niyang lihim at teknik agad siyang tinugis ng ilang martial artist na nasa antas ng saint. Pinilit niyang takasan ang mga ito upang mailigtas ang sariling buhay ngunit sa gitna ng pagtakas tinamaan siya ng kanilang mabagsik na atake dahilan upang siya'y magtamo ng matinding sugat. Sa kanyang pagpapatuloy natagpuan niya ang isang pulubing nasa bingit ng kamatayan. Ang katawan nito ay halos wala ng lakas unti-unting nilalamon ng gutom at panghihina. Sa puntong yun wala na siyang ibang pagpipilian. Ginamit niya ang teknik ng muling pagsilang at inilipat ang kanyang kaluluwa sa katawan ng pulubi. Simula noon naghintay siya ng pagkakataong makahanap ng mas mahusay na katawan, at ngayon natagpuan na niya ito kay Ming. Sa pagtingin niya rito alam niyang ito ang perpektong vessel. Ang pisikal nitong anyo ay matibay at puno ng potensyal. Ngunit sa kabila nito mariing sinabi ni Ming na hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Ipinaalala niyang putol na ang kanyang mga meridians kaya't hindi na siya kailanman makakapagtipon ng ki. Sa halip na mabahala mariing itinugon ng matanda na wala nang saysay ang paulit-ulit na pagsasabi ni Ming tungkol sa kanyang katawan dahil sa lalong madaling panahon nito ay magiging kanya. Kasabay nito inilabas niya mula sa kanyang kamay ang isang maliit na bote at ipinakita ang isang espesyal na pill. Ipinaliwanag niyang ang pill na yun ay tinatawag na blessing pill. Sa pamamagitan ng pag-inom nito muling maibabalik ang kakayahan ng katawan na magtipo ng ki at muling maayos ang kanyang mga meridians. Sa sandaling mapasakamay niya ang katawan ni Ming at magamit ang bisa ng pill magiging pinakamakapangyarihang vessel ito para sa kanya at sa loob ng maraming taon hindi na niya kakailanganing lumipat sa iba pang katawan. Hawak ng matandang pulubi ang pill sa kanyang kamay habang ipinaliliwanag na hindi ito maaaring kainin ng direkta gamit ang bibig. Sa halip kailangang ipasok ito sa katawan ni Ming, sa kanyang puso mismo. Ngunit iginiit niyang hindi dapat matakot si Ming sapagkat hindi naman siya mamamatay dahil dito. Napuno ng takot at galit si Ming sumisigaw siyang itigil ng matanda ang kanyang kabaliwan. Isinatinig niya ang kanyang matinding pagtutol hindi makapaniwalang may balak itong buksan ang kanyang katawan upang ipasok ang pil sa kanyang puso. Pilit niyang hiniling na palayain siya kasabay ng banta na kung hindi siya pakakawalan tiyak na diretso sa impyerno ang matanda dahil sa kasamaan nito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsigaw nanatili siyang nakaupo roon walang kakayahang igalaw ang kanyang katawan. Sa sandaling yun pinalakas ng pulubi ang kanyang ki at ikinonsentre ito sa kanyang kamay. Gamit ang isang espesyal na teknik ng palad pinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Ming. Sa isang iglap isang napakalakas na enerhiya ng ki ang lumabas mula sa kanyang kamay at bumalat sa katawan ni Ming. Kasabay nito ipinuslit niya ang pil papasok mismo sa puso ni Ming. Ang blessing pill, isang espesyal na pill na naglalaman ng maraming kaluluwa ng demonyo. Sa sandaling yun lahat ng masasamang espiritu sa loob ng pill ay lumipat din sa katawan ni Ming. Sa pagkakatanim ng pill sa kanyang puso agad na nawala ng malay si Ming. Habang nakatitig sa walang malay na katawan ngumisi ang matandang pulubi at winika na matagumpay niyang naisakatuparan ang unang hakbang. Ngayoy panahon na para sa ikalawang yugto. Sa paglapit niya kay Ming itinuro niya ang kanyang daliri sa noo nito kasabay ng pagbigkas ng isang mahiwagang incantation. Sa sumunod na sandali bumagsak ang katawan ng matandang pulubi sa lupa, na parabang iniwan na nito ang sariling katawan. At pagkaraan ng ilang sandali dumalat ang mga mata ni Ming. Tumingin ang pulubi sa kanyang mga kamay unti-unting napangisi habang inihayag na ang bagong katawan na ito ay higit na mas mainam kaysa sa kanyang dating katawan.
Unti-unti siyang lumapit sa kanyang dating katawan na ngayon ay wala ng buhay at sinimulang kalkalin ito upang kunin ang ilang mahalagang bagay. Ngunit bigla siyang natigilan. Isang hindi inaasahang balakid ang kanyang nadama. Napansin niyang napakalakas ng determinasyon ng batang ito, hindi magiging madali ang tuluyang pagwasak sa kanyang kaluluwa. Naisip niyang magiging mahirap ang ganap na pag-angkin sa kanyang bagong katawan. Ngunit hindi siya nagmamadali. Ngumiti siya at inulit sa sarili na may sapat pa siyang oras. Sa ngayon may isang bagay siyang kailangang gawin muna. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa katawan ng patay na pulubi ang isang gintong balabal at sinabing ito ang espesyal na kayamanang kanyang ninakaw, isang napakahalagang bagay na kailangang mapasa kanya muli. Hinawakan ng pulubi ang gintong balabal at itinapal dito ang kanyang sariling dugo upang kilalanin siya bilang tunay na Panginoon nito. Sa sandaling yun agad niyang isinuot ang balabal sa kanyang katawan. Ang Divine Golden Cloak, isang makapangyarihang kayamanan na taglay ang diwa ng isang banal na sandata. Sa labis na kasiyahan na pangisi ang pulubi at ipinahayag na walang sinuman ang makakapantay sa kanya ngayon. Sa loob ng mahabang panahon inaksaya niya ang kanyang buhay upang nakawin ang kayamanang ito at sa wakas na isakatuparan na niya ang kanyang pangarap. Ngunit bago pa siya tuluyang magdiwang isang mahiwagang tinig ang biglang umalingawngaw sa paligid. Isang boses mula sa kawalan, ang tinig ng isang fairy na siyang tagapagbantay ng Divine Golden Cloak. Sa halip na magalit sa ginawa ng pulubi ipinahayag ng fairy na ang sakripisyong dugo ay naging perpekto at ang banal na balabal ay nakahanap na ng bagong Panginoon. Naguluhan ang pulubi at sumigaw tinatanong kung sino ang nagsasalita. Inusisa niya kung ito ba ang gabay na espiritu ng balabal. Ngunit sa sumunod na sagot ng fairy agad niyang naramdaman ang panganib. Sinabi nitong may panlabas na kaluluwa sa loob ng katawan ng kanyang tunay na Panginoon, si Ming. Agad itong kailangang patayin kung hindi ay tuluyang maglalaho ang kaluluwa ni Ming. Sa takot at galit nagsimulang nagsisigaw ang pulubi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ipinunto niya na siya mismo ang nagsuot ng balabal kaya siya dapat ang kinikilalang Panginoon hindi si Ming. Subalit walang pag-aalinlangan ang sagot ng fairy. Ang tunay na Panginoon ng Divine Golden Cloak ay kung sino ang nag-alay ng dugo rito, at walang iba kundi si Ming. Sa matinding galit at pagkabigo nagsisigaw ang pulubi. Hindi siya makapapayag na matapos ng ganito ang lahat. 30 taon niyang pinagplanuhan ang pagkuha ng banal na balabal at ngayon lamang niya ito nasuot. Paano siya maaaring patayin ng ganito lang? Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman isang napakalakas na enerhiya ang biglang lumabas mula sa katawan ni Ming. Sa isang iglap ang fairy guide ay gumamit ng banal na kapangyarihan upang wasakin ang kaluluwa ng pulubi. Sa loob ng ilang segundo tuluyang naglaho ang espiritu nito, hindi na ito muling babalik. Kasabay nito bumagsak ang katawan ni Ming sa lupa na wala ng malay. Makalipas ang ilang sandali unti-unting bumalik ang kanyang diwa. Dahan-daang iminulat ni Ming ang kanyang mga mata na nanatiling gulong-gulo sa nangyari. Paano niya nabawi ang kanyang katawan? Paano siya muling nagising bilang siya? Biglang may isang tinig na tumawag sa kanya, Master. Nagulat si Ming at mabilis na lumingon pilit inaalam kung sino ang tumatawag sa kanya. Sinabi niyang sino ang naroon at bakit siya tinatawag na Master. Sa sumunod na sandali isang maliit na fairy ang lumitaw sa harapan niya. Nakangiti itong lumutang sa hangin at may dalang kakaibang aura ng kapayapaan at kapangyarihan. Ipinakilala nito ang sarili at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Siya ang fairy guide ng Divine Golden Cloak, ang espiritong tagapagbantay ng banal na kayamanang ngayon ay pag-aari na ni Ming. Sa gitna ng pagkalito ni Ming lumitaw sa kanyang harapan ang isang maliit na fairy na nagpakilalang si Beng Ying ang fairy guide ng Divine Cloak. Ipinaliwanag nito na ang bawat divine weapon ay may sariling gabay na nagsisilbing tagapagturo at tagapangalaga ng kanilang tunay na master. Habang pinagmamasdan ni Ming ang kanyang katawan agad niyang inalala ang nangyari sa pulubing umagaw sa kanya. Doon niya nalaman mula kay Beng Ying na tuluyan ang nawasak ang kaluluwa ng pulubi. Bagamat naigapos nito ang Divine Cloak sa katawan ni Ming hindi nito naunawaan na may espiritong nagbabantay rito, isang puwersang kayang wasakin kahit ang mismong sumubok umangkin nito. Nakatitig sa gintong balabal na ngayon ay nasa kanya unti-unting napagtanto ni Ming ang halaga nito. Ang balabal ay isang pambihirang kayamanan na nagmula mismo sa kamay ng kanilang patriarch, isang makapangyarihang nilalang na kilala bilang Sky Roamer.
Noon pa man bago pa malikha ang sangkatauhan isinama sa paggawa nito ang core ng Diyos ng martial arts kasama ang iba pang mahahalagang sangkap. Sa loob ng 3,000 taon naglakbay ang patriarch sa tatlong malalaking mundo upang tipunin ang 49 na uri ng materyales pawang mula sa iba't ibang divine weapons at isinama ang lahat ng ito sa balabal. Sa narinig lalong namangha si Ming. Napagtanto niyang higit pa sa ordinaryong sandata ang nasa kanyang pag-aari, isang divine weapon na maaaring maging susi sa kanyang kinabukasan. Taglay nito ang Wisp of Destiny at ang kapangyarihang nagmula mismo sa martial arts god. Kasabay nito napagtanto rin niya ang isang mahalagang bagay, ang natanggap niyang blessing peel mula sa pulubi. Dahil dito muling nabuksan ang kanyang landas upang ipunin ang kanyang ki. Sa kabila ng lahat may gabay siyang magbabantay sa kanya isang puwersang hindi lamang magsisilbing patnubay kundi magiging tagapangalaga rin sa kanyang paglalakbay. At sa huli isang kapangyarihang hindi pa niya natamo ang magiging kanya. Labis na naging alerto si Ming inisip kung paano siya muntik nang mamatay sa kamay ng pulubi at kung paano halos nawala ang kanyang katawan. Ngunit sa halip tila kumislap ang kanyang kapalaran, isang divine weapon ang napasa kamay niya kasabay ng pagkakaroon ng isang blessing peel. Habang sinusuri ang katawan ng pulubi napansin niya ang isang bagay na nakatago sa loob ng mga damit nito. Walang pag-aalinlangan kinuha ni Ming ang scroll at sinuri ito. Ipinaliwanag ni Bame Ing na naglalaman ito ng isang divine level sutra, isang uri ng kasulatan na naglalaman ng pambihirang teknik na tanging mga karapat-dapat lamang mula sa mundo ng tao ang maaaring makakuha. Labis na natuwa si Ming sa kanyang natuklasan. Napagtanto niyang kung maibibenta niya ito makakakuha siya ng malaking halaga. Inalala rin niya ang kanilang pamilya na nagtataglay lamang ng sutra para sa apoy at tubig, ngunit kung ihahambing tila isang maliit na apoy lamang ito sa harap ng isang napakalaking kapahamakan na dala ng kanyang bagong natuklasan. Subalit agad siyang pinaalalahanan ni Bame Ing, ang kanyang landas sa cultivation ay matagal nang naharangan. Hindi niya maaaring pag-aralan o isagawa ang mga teknik na nakasulat sa sutra. Sa labis na panghihinayang halos maluha si Ming hindi matanggap ang katotohanang nasa kanya na ang kayamanan ngunit hindi niya ito magagamit. Hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at naglabas ng sama ng loob kay Bame Ing inis sa pagbanggit nito ng ganoong bagay sa ganoong pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat na natiling walang emosyon si Bame Ing ipinaalala kay Ming na siya ay isa lamang spirit guide, walang damdamin walang nararamdaman. Subalit bago pa tuluyang panghinaan ng loob si Ming ibinunyag ni Bame Ing ang isang mahalagang bagay, may kakayahan siyang ayusin ang lahat ng naputol na meridian sa katawan ni Ming. Hindi lamang niya muling mabubuksan ang landas ng Ki Gathering kundi matutulungan din siya upang pagalingin ang lahat ng pinsalang idinulot ng lamig sa kanyang katawan. Sa narinig agad na nag-init ang pakiramdam ni Ming. Napasigaw siya sa galit hindi makapaniwala sa revelasyong ito. Kung nalaman lamang niya ito nang mas maaga hindi na sana siya nagpakalunod sa lungkot. Itinigil ni Ming ang kanyang galit at sinabi kay Bame Ing na itigil na ang pagtawag sa kanya bilang master at tawagin na lamang siya sa pangalan niyang Ming. Paliwanag ni Bame Ing siya ay isang fairy guide at wala siyang nararamdaman kaya hindi niya alam kung paano tinatawag ng mga tao ang isa't isa. Nagtampo si Ming at nagdesisyon na hindi na ito bigyan ng pansin at tinanggap na lang ang sitwasyon. Sinabi ni Ming na itigil na nila ang usapan at mag-focus na lamang sa pagpapagaling ng kanyang mga meridians upang makapagsimula na siya sa pagtipo ng ki. Inutusan siya ni Bame Ing na humiga. Hiniga ni Ming ang sarili sa lupa at inutos ni Bame Ing na mag-relax siya habang ginagawa niya ang iba pang hakbang. Pagkatapos umupo si Bame Ing sa noo ni Ming na nagdulot ng pagkabigla kay Ming at nagtanong kung maaari ba niyang alisin ang mukha ni Bame Ing mula sa kanyang mukha. Sagot ni Bame Ing hindi niya nauunawaan kung bakit hindi nila maaaring gawin ito dahil wala siyang nararamdaman bilang isang fairy guide. Tinanggap na lang ni Ming ang sitwasyon at sinabi niyang okay lang at umupo na lang si Bame Ing kung saan niya gusto. Pagkatapos inilagay ni Bame Ing ang dalawang kamay sa noo ni Ming at pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan. Habang ginagawa ito inilantad din niya ang pil sa puso ni Ming na unti-unting natutunaw. Dahil dito ang mga kaluluwa ng mga demonyo na nakabara sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho kaya't ang mga meridians ni Ming ay muling nagbukas at nagsimula siyang magtipo ng ki. Sa pagbuo ng ki nagsimula siyang makaramdam muli ng lakas. Napansin ni Ming na tila bumalik ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niyang sa wakas ay nakaramdam na siya muli at ang kanyang mga meridians ay na-recover na. Napansin din niyang nagsimula na siyang magtipo ng ki sa kanyang katawan.
Sa pagbabalik ng kanyang lakas nagdasal siya at inisip na sa wakas ay hindi na siya isang basura at ipagpapatuloy niya ang paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos magpalipas ng buong gabi sa bundok bumalik si Ming sa kanyang bahay sa kinaumagahan. Pagbukas niya ng pinto nagsimula siyang maglakad patungo sa kanyang kubo. Doon nakita niya ang kanyang nakatatandang pinsan na si Shen Ying na nakatayo sa harap niya. Nalaman ni Shen Ying na araw-araw na nag-e-ensayo si Ming sa malamig na tubig. Pinayuhan niyang hindi ito mabuti para sa kalusugan ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Ming ang kanyang ginagawa. Tanong ni Shen Ying kung nais ba ni Ming na sumali sa nalalapit na martial arts tournament sa kanilang baryo at maging disipulo ng Red Sun Sect o kung may balak ba siyang maghaganti. Ayon kay Ming hindi na niya alam kung ano ang pakialam ni Shen Ying sa kanyang ginagawa. Pagtanggap ni Ming sa kanyang kalagayan sinabi niyang malabo nang makarating siya sa 20 taon ng buhay. Dahil dito nagsimulang tumawa si Shen Ying na ipinagdiinan na tama si Ming at hindi siya mabubuhay ng higit sa 20 taon. Ayon kay Shen Ying siya ang nagputol sa mga meridians ni Ming kaya't siya ngayon ay walang kakayahan sa kanyang cultivation at wala ng silbi. Ibinangon ni Shen Ying ang sarili sa harap ni Ming at ipinagmalaki na hindi na kayang ipakita ni Ming ang anumang lakas. Sinabi ni Shen Ying na walang karapatan si Ming na mang-abuso sa kanyang mga alagad kaya't oras na upang turuan siya ng leksyon. Habang patuloy na lumalapit si Shen Ying mabilis siyang umatake gamit ang kanyang palm technique dahilan upang tumilapon si Ming at sumalpak ang likod niya sa pader. Dahil dito labis siyang nasaktan at nagsimulang dumugo ang kanyang bibig. Sinabi ni Shen Ying kay Ming na makinig siya ng mabuti. Bagamat magpinsan sila malaki ang dinalang kahihiyan ng mga magulang ni Ming sa kanilang angkan kaya't kailangan silang mawala. Sinabi pa ni Shen Ying na si Ming ay sumusunod lamang sa yapak ng kanyang mga magulang. Tinanong ni Shen Ying kung paano naglakas loob si Ming na itaas ang kamay laban sa kanyang alagad. Binigyan niya ng babala si Ming na kapag inulit niya ito babaliin niya ang mga kamay nito. Idinagdag pa ni Shen Ying na darating si Lady Hanyo sa kanilang lugar at dapat alalahanin ni Ming na siya ay anak ni Uncle Wu. Bagamat ipinagkasunduan ang kanilang engagement noong sila ay bata pa sinabi ni Shen Ying na wala nang halaga ang kanilang engagement dahil ngayon ay wala nang silbi si Ming. Sinabi niyang huwag nang guluhin pa si Lady Hanyo. Tumanggi si Ming at sinabi na wala siyang kinalaman kay Hanyo. Ipinaalam ni Shen Ying kay Ming na si Lady Hanyo ay isang outer disciple na ng Red Sun Sect at isang malakas na babae na hindi magugustuhan ng isang basura tulad ni Ming. Inihayag din ni Shen Ying na ipinag-utos na niya sa kanyang ama na magpadala ng mga regalo para sa kasal kay Master Wu at siya na ang mag-aasawa kay Hanyo. Nang matapos ang pag-uusap umalis si Shen Ying habang nakatayo si Ming galit at nagbabalak ng isang malaking sorpresa para kay Shen Ying. Naisip ni Ming na ipakita kay Shen Ying na hindi siya mahina. Tinawag niya si Bame Ying at tinanong kung mayroon bang mabilis na paraan upang magpatahimik kay Shen Ying at magtagumpay sa isang maikling panahon. Sumagot si Bame Ying na may paraan ngunit ito ay napakadelikado. Sinabi ni Ming kay Bame Ying na ayos lang dahil tiniis niya ang malamig na tubig at naglilinis ng kanyang katawan, kaya't walang mas delikado pa rito. Hiniling ni Ming na agad itong sabihin kay Bame Ying kung ano ang paraan. Sinabi ni Bame Ying na ang pulubi na naghangad na agawin ng katawan ni Ming ay nagnakaw ng isang espesyal na teknik na tinatawag na flash footwork technique. Ginamit ito ng pulubi upang makaligtas mula sa maraming masters, dahil ang teknik ay may kakayahang tumakbo na parang kidlat. Tinatawag itong striking footwork. Kung matutunan ito ni Ming, magiging kasing bilis siya ng kidlat at walang makakahabol sa kanya. Ngunit upang magamit ang teknik na ito, kailangang magsimula sa base ng ki cultivation. Dahil nakat ang kanyang meridians, wala nang ki na natitira sa kanyang katawan. Upang magkulay ang ki sa katawan niya, kailangan niyang magutom ng 49 na araw. Nang marinig ito, umupo si Ming upang mag-ensayo sa kanyang kwarto. Hindi siya kumain, kahit na ang tiyan niya ay humuhuni dahil sa gutom. Sinabi ni Bame Ying na kung ayaw niyang mamatay sa gutom, dapat niyang gamitin ang mga kaluluwa ng mga evil lords sa loob ng kanyang katawan, at mamumuhay siya sa tulong nito. Sumagot si Ming na naiintindihan na niya, at nagsimula ang paglipas ng 49 na araw. Pagkatapos ng 49 na araw, sinabi ni Bame Ying na natapos na ang itinakdang araw, ngunit hindi pa rin nagigising si Ming. Isip-isip ni Bame Ying, baka nilamon na ng mga evil lords ang ating bida. Pero nang tumingin siya sa tiyan ni Ming,
Nagulat siya nang makita niyang may liwanag sa loob ng tiyan nito. Ipinapakita nito na nagsimula ng mag-ipon si Ming ng ki. Binuksan ni Ming ang kanyang mata at sinabi habang hawak ang kanyang tiyan, na ang enerhiya ng lahat ng mga evil lords ay nakatulong sa kanya at lubos niyang na-enjoy ito. Sinabi ni Bame In kay Ming na binabati siya sa kanyang unang hakbang. Ngayon na nakarating na siya sa unang level ng Ki Gathering Stage, maaari na silang magpatuloy sa kanilang practice. Pagkalipas ng 3 araw makikita siya na nagsasanay sa kanyang hardin. Matapos mag-practice siya ay labis na napagod. Ngunit hindi pa rin niya natutunan ang unang hakbang ang flat step. Naisip niya sa sarili na napakahirap matutunan ang unang hakbang at nag-abot ng maraming hirap sa pagsasanay. Dumating si Shen Xiong at sinipa ang pinto na nagdulot ng malakas na tunog. Kasama niya si Lady Hanyo, habang pinagtatawanan si Ming tinawag ni Shen Xiong na ang henyo na si Ming ay nagsasanay dito. Inalipusta niya si Ming at tinanong kung bakit hindi na lang siya muling magtago sa malamig na tubig upang magsanay. Sinabi ni Shen Xiong na baka natatakot na si Ming sa kamatayan kaya't narito siya ngayon. Ipinakita ni Shen Xiong kay Lady Hanyo na si Ming ay isang basura na walang halaga. Sinabi niya na pinutol na ang mga meridians ni Ming ngunit patuloy pa rin ito sa pagsasanay. Sumagot si Lady Hanyo na hindi siya interesado sa kalagayan ni Ming. Inisip niyang walang silbi ang panunood kay Ming at ipinahayag na nais niyang lumisan at maghanap ng ibang lugar. Hindi siya nakaramdam ng anumang pag-aalala sa kalagayan ng lalaki. Tinutukoy pa ni Shen Xiong na si Ming ay basura lamang at hindi karapat-dapat para kay Lady Hanyo. Pinili niyang dalhin si Lady Hanyo dito upang ipakita ang kalagayan ni Ming at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ipinagpatuloy ni Shen Xiong ang kanyang hiling kay Ming na magsulat ng papel na nagsasabing puputulan na niya ang kanyang engagement kay Lady Hanyo. Si Ming ay labis na nagalit at hindi nakapigil na magtanong kung bakit si Lady Hanyo ay pumasok sa kanyang tahanan, binasag ang pinto at pumasok ng walang paanyaya. Tinukoy niya kung tinuruan ba siya ng kanyang pamilya ng tamang asal. Sumagot si Lady Hanyo nang may pang-iinsulto, sinabing wala siyang mga magulang na magtuturo sa kanya ng mga tamang paraan. Ipinahayag niya na kung ang layunin ni Ming ay makuha ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, ito ay isang malaking pagkakamali dahil wala siyang interes sa kanya. Tumayo siya ng matatag at idineklara na hindi niya kayang pakasalan si Ming kahit siya na lang ang lalaki sa mundo. Para sa kanya si Ming ay isang basura at para sa ganoong klase ng tao maghanap na lamang siya ng pulubi sa kalsada. Nang marinig ni Ming ang mga sinabi ni Lady Hanyo, isang matalim na tugon ang lumabas mula sa kanya. Hindi niya naitago ang pagkainis at sinabi na hindi siya interesado sa kanya at hindi siya naghahangad ng kanyang atensyon. Tinukoy niya na hindi siya ang pinakamagandang babae sa mundo at sa katunayan hindi siya ganoon kaganda. Nagalit si Lady Hanyo sa narinig at hindi nakapaghintay kaya't tumalon siya at umatake kay Ming gamit ang kanyang palm technique. Ngunit mabilis na iniwasan nito ni Ming gamit ang kanyang mabilis na hakbang at dumaan sa gilid ng kanyang atake. Nabigla si Lady Hanyo sa mabilis na galaw ni Ming ngunit hindi rin nakaligtas si Lady Hanyo sa malakas na lakas ni Ming na tumama sa kanya gamit ang kanyang balikat, dahilan upang siya ay tumilapon pabalik at masaktan. Hindi lang siya nahulog kundi nabasag pa ang likod ng pader na kanyang tinamaan. Gayunpaman nagamit pa rin ni Lady Hanyo ang barrier upang protektahan ang sarili mula sa mga epekto ng pagkahulog. Nakita ito ni Shen Xiong at hindi napigilan ang galit. Tinanong si Ming kung paano niya nagawang atakihin si Lady Hanyo ngunit hindi nakatagal si Shen Xiong at inatake siya ni Ming gamit ang flash step sa matinding bilis. Mabilis na nakalapit si Ming at inatake ang mga binti ni Shen Xiong gamit ang kanyang mga paa, dahilan upang mabali ang mga ito at bumagsak si Shen Xiong. Matapos ang mabilis na laban, sinabi ni Ming si Lady Hanyo kung anuman ang mangyari hindi siya magbibigay pansin sa kanya. Aniya kung tatayo si Lady Hanyo sa kanyang harapan at kahit patanggalin ang lahat ng kanyang mga damit hindi siya titigil upang tingnan siya. Para kay Ming siya ay isang basura at walang halaga. Tinitigan ni Ming si Shen Xiong at nagtanong kung ano ang gagawin niya sa kanya ngayon. Habang hawak-hawak ni Shen Xiong ang kanyang binti at sumisigaw na hindi tamang tratuhin siya ng ganito. Napaisip si Ming sa kalagayan ni Shen Xiong. Inisip niya na hindi siya patatawarin ng mga elders para sa ginawa niyang ito, ang pagbasag sa binti ni Shen Xiong na siguradong magdudulot ng malaking galit sa kanila. Alam niyang may parusa siyang haharapin dahil dito.
Matapos mag-isip ng saglit itinaas ni Ming ang kanyang mga paa at tinanong siya ni Shen Xiong kung anong balak niyang gawin. Mabilis na binagsak ni Ming sa natitirang bahagi ng binti ni Shen Xiong na nagresulta sa pagkabasag ng natirang mga buto nito. Habang ginagawa ito sinabi ni Ming na ngayon ay mas lalo pa siyang paparusahan at kaya't binasag pa niya ng kaunti ang natitirang buto ni Shen Xiong. Ganito niya tinapos ang kanyang paghihiganti. Tumili si Shen Xiong sa matinding sakit at sumigaw tinatawag si Ming na isang bastos at nagbabanta na hindi siya makakaligtas mula sa mga kamay niya. Matapos ito tumakbo si Ming palayo sa lugar. Sa sumunod na eksena naghahanap ang marami sa pamilya Yi kay Ming dahil sa pagkabasag ng binti ni Shen Xiong. Nag-uusap sila ng galit at nagbabalak ng paghihiganti. Sinasabi nilang kapag nakita nila si Ming kailangan nilang basagin ang parehang mga binti nito. Isa sa kanila ang pumasok sa kubo ni Ming upang hanapin siya ngunit hindi nila siya matagpuan doon. Bagamat nandoon si Ming sa kubo nakatago siya sa ilalim ng isang lugar. Habang nagtatago tinanong siya ni Bame Ying kung ano ang plano ni Ming ang kanyang susunod na hakbang. Sagot ni Ming na wala na silang magagawa kundi magtago hanggang gumabi. Sinabi niyang maraming naghahanap sa kanya at kapag nahanap siya tiyak na papatayin siya. Naisip niyang sana'y nagpalakas muna siya bago sinalakay si Shen Xiong at inamin niyang isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Tanong ni Bame Ying kung makakalabas sila saan sila pupunta. Sagot ni Ming na wala siyang pera at walang kamag-anak kaya wala silang ibang pupuntahan kundi magtago sa kagubatan. Sinabi niya na kapag dumaan na ang gabi aalis sila papunta sa kagubatan. Sa eksenang ipinakita nagtipon ang lahat ng elders ng pamilya Yi sa kanilang hall. Sa gitna nila ay si Wan Shengyi ang pinuno ng pamilya at lolo ni Ming. Sa mabigat na tono tinanong ni Wan Sheng kung saan maaaring nagpunta si Ming at kung saan siya maaaring nagtatago. Naroon din sa hall ang dalawang tiyuhin ni Ming, ang ama ni na Shen Xiong at Shen Ying. Tumayo si Ziyuan at diretsyong nagsalita sa kanyang ama na nagsasabing si Ming ay wala ng halaga. Hindi na nila kailangang habulin ang isang tulad niya. Dagdag pa niya kung nabali ni Ming ang binti ni Shen Xiong at tumakas mula sa kanilang tahanan mas mabuti na rin yun. Sumang-ayon naman si Shen Ying sa sinabi ng kanyang ama at idiniin pa sa kanyang lolo na dating henyo si Ming ngunit ngayon ay isa na lamang siyang basura. Wala nang dahilan upang pag-aksayahan pa siya ng atensyon. Ipinaalala pa niya na ayon mismo sa utos ng kanyang lolo pinutol niya ang mga meridian ni Ming upang hindi na ito makapag-cultivate kailanman. Sa paningin niya wala nang halaga ang kanyang pinsan at kung gusto nitong tumakas hayaan na lang ito. Isa lang itong pabigat sa kanilang pamilya na mababawasan kung tuluyan ang mawala. Sa halip na sumang-ayon mariing sinabi ni Wan Sheng na hindi niya alintana kung kaya pa ni Ming na palakasin ang kanyang katawan o hindi. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang pagtakas ng kanyang apo. Ayaw niyang makarating si Ming sa Maple Leaf City at doon matuto ng katotohanan mula sa pamilya Huang. Alam niyang kung magsisimulang mag-usisa si Ming tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan, lalo na kung paano namatay ang kanyang mga magulang, at kung sasabihin ng pamilya Huang ang totoo maaaring malagay sa panganib ang buong pamilya Yi. Galit na tumayo si Zili at mariing sinisi ang mga nakapaligid sa kanya. Aniya ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanila, dahil sa inggit nila kay Ming. Kung pinatay na lamang nila si Ming kasabay ng kanyang mga magulang noon hindi na nila kailangang harapin ang sitwasyong ito ngayon. Ngayon nakita nilang lumakas ng husto ang bata, sapat upang baliin ang binti ng kanyang anak. Mariin niyang idiniin na kapag nakaharap niya si Ming hindi niya ito palalampasin ng buhay. Ngunit agad siyang sinagot ni Ziyuan sinabi nitong madaling sabihin ang ganoong bagay ngunit mahirap gawin. Si Ming ay anak ni Zoe na dati nilang kapatid. Walang sino man sa kanila ang gugustuhing patayin ang sariling pamangkin gamit ang sarili nilang mga kamay. Dagdag pa niya sino ba ang makakapag-akala na tatakasan sila ni Ming matapos niyang baliin ang binti ni Shen Xiong. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy mariing siyang pinigil ng kanilang ama. Sa halip na pakinggan siya galit na sumigaw ang matanda at tinuligsa ang kanyang sinabi. Paano niya nagawang iparatang ang lahat kay Shen Xiong? Ang totoo ang lahat ng ito ay kagagawa nila. Kung hindi dahil sa kanila buhay pa sana si Zoe ngayon. Sa matinding galit ibinunyag ng matanda ang isang lihim ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng ama ni Ming. Hindi ito simpleng desisyon kundi isang sapilitang hakbang upang pagtakpan ang kasalanan ni Ziyuan. Ipinahayag niya na sa ilalim ng matinding kalasingan pinatay ni Ziyuan ang batang Panginoon ng pamilya Huang nung ito ay nasa bar.
At bilang kapalit kinailangan nilang gawing scapegoat si Zoe. Dahil sa kapalpakan ng kanilang sariling dugo napilitan silang patayin ang ama ni Ming upang iligtas ang sarili nilang pangalan. Dama ni Ziyuan ang bigat ng mga salita ng kanyang ama. Hindi niya matanggap ang pahayag nito. Sa halip sumagot siya ng may pait sinasabing hindi ginawa ng kanyang ama ang lahat ng iyon para sa kanya kundi para kay Zisheng. Si Zisheng din ay apo ng kanilang lolo ngunit sa kabila noon ilang beses na itong umalis ng kanilang tahanan at hindi na bumalik. Wala silang alam kung nasaan ito ngayon. Sa halip na makinig mariing pinutol ng kanilang lolo ang kanyang sinabi. Sinigawan niya ito at sinabing wala siyang karapatan na ihambing ang sarili kay Zisheng. Ayon sa kanya 1,000 beses na mas mahusay si Zisheng kaysa sa kanya, dagdag pa niya nasa mga kamay ni Zisheng ang kinabukasan ng pamilya Yi. Sa gitna ng tensyon nag-utos ang matanda sa mga tauhan ng pamilya. Dapat silang magpadala ng mga tao sa labas ng nayon upang hanapin si Ming. Ano man ang mangyari nais niyang makita ang kanyang apo. Sa puntong ito muling nagsalita si Zili, sinigurado niya kung talagang nais ng matanda na ibalik si Ming ng buhay dito. Tumango ang matanda at mariing sinabi si Ming ay apo pa rin niya. Wala siyang balak na tratuhin ito ng masama. Kung nais ipaghiganti ni Zili ang nangyari sa kanyang anak, maaari niyang baliin ang parehong binti ni Ming at dalhin ito pabalik sa kanila. Samantala sa isang lumang kubo lumalim na ang gabi nang lumabas si Ming. Alam niyang walang sino man ang nag-aakalang nagtatago pa rin siya sa loob ng kanilang ari-arian. Sa kanyang isipan napagtanto niyang ito na ang tamang oras upang tuluyan ang umalis. Dahan-dahan siyang gumalaw sinisikap na hindi gumawa ng ingay habang binabaybay ang kahabaan ng pader. Sa gitna ng katahimikan isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng isang bahay. Ani Ziyuan sa kanyang panaginip muling binalikan ang mapait na nakaraan. Sa biglaang pagkagising naupo ito at muling bumulong sa pangalan ng kanyang kapatid nagsusumamo ng kapatawaran sa lahat ng naganap. Sa tabi nito nagising din ang asawa may halong pag-aalala sa tinig. Sinubukan nitong pinakalma ang kanyang asawa ipinaalala na matagal nang lumipas ang lahat at hindi na dapat pang bigyang pansin ang masasamang panaginip. Naniniwala itong ang panaginip ay dulot ng pag-uusap nila kanina sa pulong. Hanggang ngayon patuloy siyang hinahabol ng alaala ni Zoe hindi siya tinatantanan kahit sa panaginip. Habang nag-uusap ang dalawa patuloy na nakikinig si Ming sa kanilang usapan. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa tagal ng panahon ay nananatili pa rin sa isipan ng mga ito ang kanyang ama. Sa malumanay ngunit matatag na tinig ipinaliwanag ng ina ni Ying ang katotohanan. Hindi ang kanyang asawa ang pumatay kay Zoe. Bagamat si Zoe mismo ang tumanggap ng kasalanang dapat sanay sa kanyang kapatid at siya rin ang tumapos sa buhay ni Huang hindi siya ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang kanilang sariling ama ang nag-utos ng lahat. Noon pa man mas minahal nito ang kanyang kapatid kaysa kay Zoe. Kaya sa halip na maparusahan ang tunay na may sala si Zoe ang isinakripisyo upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa sandaling yun unti-unting nabuo sa isipan ni Ming ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya, ang kanilang sariling lolo ang siyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Samantala sa kabilang panig muling binalikan ni Ziyuan ang dahilan ng lahat. Para sa kanya si Zoe mismo ang may kasalanan. Noon pa man nais na nitong lisanin ang kanilang sect at sumapi sa Haotian sect upang maging isang sky captor, isang hakbang na maaaring tuluyang magpabagsak sa kanilang pamilya. Nakita ng kanilang lolo ang panganib na dala nito kaya bago pa man mangyari yun pinili nitong wakasan ang buhay ni Zoe upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang asawa at sinabihan si Ziyuan na huwag nang masyadong mag-isip tungkol sa nangyari. Alam nilang labis itong nakainom noong gabing yun kaya sa tindi ng galit ay napatay nito ang batang yun nang hindi sinasadya. Ang pagkamatay ni Young Master Huang ay isang aksidente lamang. Kung hindi inakunihi ang kasalanan para sa kanya malamang matagal na siyang pinatay ng mga pinuno ng pamilya Huang. Sa labas tahimik na nakikinig si Ming sa kanilang pag-uusap. Nang mapagtanto ang katotohanan hindi niya mapigil ang manginig sa galit at gulat. Ang sariling niyang lolo ang pumatay sa kanyang ama, isinakripisyo ito upang mailigtas ang kanyang tiyuhin. Para lamang protektahan ng isang anak pinatay nito ang isa pa ginawang isang scapegoat para sa sariling kapakanan. Sa loob isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot kay Ziyuan. Parang may isang taong nakikinig mula sa labas.
Agad niyang binuksan ang pinto upang tingnan ngunit sa pagdali ng kanyang kilos mabilis ding nakatakas si Ming sa dilim. Mabilis ang kanyang pagtakbo sa makipot na eskinita at habang lumalayo lalo lamang lumalaki ang apoy ng galit sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon inakala niyang ang pamilya Huang ang may sala, ngunit ngayon nalaman niyang isang kasinungalingan ang lahat. Wala nang ibang daan, kailangan niyang pumunta sa Maple Leaf City. Doon pag-aaralan niya ang pamamaraan ni Beng Ying, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagpapalakas ng sarili. Sa gitna ng kagubatan buong determinasyong sinimula ni Ming ang kanyang pagsasanay. Paulit-ulit niyang pinagbuti ang kanyang footwork technique lalo na ang flash step ang unang hakbang na kinakailangan niyang matutunan. Hindi siya tumitigil kahit na ang matinding pressure sa kanyang mga paa ay nagpapatulo na ng dugo mula sa kanyang namamagang ugat. Ang sakit ay hindi na niya alintana tanging paghihiganti lamang ang laman ng kanyang isipan. Mula sa diwa ni Beng Ying isang babala ang umalingaw-ngaw, 70 beses na siyang nabigo at sa bawat pagsubok lalo lamang siyang napipinsala. Hindi siya angkop para sa teknik, napakalakas nito para sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan maaaring hindi na siya muling makalakad. Ngunit hindi natinag si Ming, hindi siya maaaring huminto, sa malamig at matigas na tinig inutusan niya si Beng Ying na pagalingin siya. Wala siyang pakialam kahit gaano kahirap kahit gaano kasakit. Kailangan niyang magtagumpay at susubukan niya ulit. Mabilis na gumalaw si Beng Ying at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang katawan. Matapos maramdaman ang mabilis na paghilom ng kanyang sugat mariin niyang binigkas sa sarili na kailanman ay hindi niya mapapatawad ang pamilya Yi. Sa ganitong paraan lumipas ang 15 araw ng walang humpay na pagsasanay. Sa loob ng panahong ito ng matinding pagsisikap sa wakas ay natutunan niya ang unang teknik ng flash step. Nagpakita ng kasiyahan ng diwa ng Beng Ying at nagbigay pugay kay Ming. Matagumpay nitong natutunan ang unang hakbang ng flash step. Bagamat marami pang puwang para sa pagpapabuti sapat na ito upang magamit sa tunay na laban. Kasabay nito muling nagsalita ang diwa ng Beng Ying na nagsabing ngayon na natutunan na niya ang flash step at mayroon ng matibay na pundasyon sa kanyang cultivation maaari na niyang subukang ipunin ang kanyang ki upang makabuo ng isang energy ball na maaaring gamitin sa pag-atake. Itinaas ni Ming ang kanyang kamay at pinalabas ang kanyang ki sabay tinanong kung ito ba ang tinatawag na ki energy. Gayunpaman habang abala sa pagsasanay isang tunog ng pagkurap ng tiyan ang biglang pumuno sa katahimikan. Matinding gutom ang kanyang nararamdaman. Sa harapan niya isang osa ang mapayapang nakatayo. Hindi nag-aksaya ng oras si Ming, kinuha niya ang pagkakataon at mabilis na sinunggaban ang hayop. Sa susunod na tagpo nakaupo na si Ming at ninanamnam ang karne ng osa. Habang kumakain pabulong niyang nasabi na napakasarap ng karne nito. Hindi niya akalaing magiging ganito kasarap ang pamumuhay ng mag-isa. Kung nalaman lang niya ito noon matagal na sana siyang umalis mula sa bahay at nagtayo ng sariling tahanan sa gitna ng kagubatan. Samantala isang bagong tauhan ang papasok sa kwento, isang dalaga na hindi lamang isang karaniwang babae kundi isa ring prinsesa. Mabigat ang kanyang hakbang habang naglalakad sa mahabang landas dala ang matinding sama ng loob. Sa kanyang isipan paulit-ulit niyang iniisip kung gaano kasama ang kanyang pamilya. Hindi na mahalaga kung siya man ay nagalit ng labis ngunit ang bigyan siya ng parusa na maglakad ng 15,000 kilometro upang turuan siya ng tamang asal ay tunay na kalabisan. Sa kabila ng kanyang inis ramdam na rin niya ang matinding gutom. Habang naglalakad isang kaaya-ayang halimuyak ang biglang bumalat sa hangin, amoy ng nilulutong karne. Napahinto siya at napatingin sa paligid sinusubukang alamin kung saan ito nagmumula. Sa kanyang isipan walang duda na may malapit na nagluluto ng pagkain. Agad niyang sinundan ang amoy patakbong lumapit sa pinagmulan nito at maingat na sumilip mula sa likod ng isang puno. Si Ming ay nakaupo habang kinakain ang karne nang biglang dumating ang prinsesa tumatakbo ng mabilis. Kinuha nito ang isang hita ng karne at nagsimulang kumain habang nakaupo sa tabi ni Ming. Tinanong ni Ming kung sino siya ngunit ang prinsesa ay sumagot na ang mga karaniwang tao at mahihirap tulad niya ay hindi karapat-dapat malaman ang kanyang pangalan. Ayon pa sa prinsesa hindi siya karapat-dapat kaya hindi niya sasabihin ang kanyang pangalan. Nagulat si Ming at hindi napigil ang magtanong kung akala ng prinsesa na siya'y isang karaniwang mahirap na tao. Idinagdag pa niya na maliban sa dibdib ng prinsesa lahat ng iba ay katulad niya kaya't nagtaka siya kung paano siya naging karaniwang tao at ang prinsesa naman ay naging espesyal.
Tumayo ang prinsesa hindi nakatiis sa sinabi ni Ming at ipinahayag na siya ay mula sa isang noble na pamilya at libu-libong beses na mas marangal kaysa kay Ming. Sinabi ng prinsesa na siya ay isang normal na batang lalaki na mahirap. Ngunit sumagot si Ming na kung siya ay napakamarangal bakit hindi siya marunong magpakita ng tamang asal. Bago dumating dapat ay humingi siya ng permiso at hindi lang yun kinuha pa ng prinsesa ang kanyang karne. Kaya tinanong ni Ming kung hindi ba't siya ang mas walang modo. Sa galit ng prinsesa tinapo niya ang karne at ipinahayag kung paano naglakas loob si Ming na insultuhin siya ang prinsesa. Tumawa si Ming at ipinahayag na kung prinsesa siya naman ay prinsipe kaya't dapat ay magluhod ang prinsesa sa harap niya. Nag-init ang ulo ng prinsesa at binanggit na batay sa enerhiya na naramdaman mula kay Ming tila siya ay nasa realm ng blood cultivation at nasa level 1 siya. Ipinagmamalaki niyang kaya niyang patumbahin si Ming ng isang galaw lamang at ipinundar ang hamon na maglaban sila upang ipakita kung paano magkaiba ang lakas ng isang karaniwang tao at ng mga miyembro ng noble na pamilya. Tinanong ni Ming kung paano niya siya pababagsakin sa isang galaw lamang at tumakbo ang prinsesa patungo sa kanya upang umatake ng mabilis. Ang prinsesa ay mabilis na tumakbo patungo kay Ming upang atakihin siya. Ngunit sa sandaling magsimula siyang sumuntok biglang nawala si Ming mula sa harap ng prinsesa at mabilis na umatras gamit ang kanyang flash step. Nagulat ang prinsesa at hindi napigil ang magtanong kung anong klaseng footwork ang ginamit ni Ming. Ayon sa kanya mas mabilis pa ang teknik ni Ming kaysa sa kanya. Pagkatapos si Ming ay tumalon at umatake mula sa ere. Ngunit mabilis ding umiwas ang prinsesa. Habang lumilipad sila sa ere makikita ang mga ulap sa paligid. Sa taas ng laban may dalawang matatandang lalaki na nakatayo at pinapanood ang pangyayari. Sila ay mga commander ng hukbo na ipinadala upang bantayan ang prinsesa. Ang isa ay si Commander Sun at ang isa ay si Commander Shu. Pinapanood nila ang labanan at sinabi ni Commander Shu kay Commander Sun na nakakatuwa ang batang ito. Inisip ni Commander Shu na ang teknik ng flash step ni Ming ay napakabilis at malakas din ang pag-iipon niya ng ki. Ngunit nagdududa si Commander Shu, sigurado hindi nakuha ng ating bida ang kakayahang yun sa maliit na bayan na ito. Sumagot si Commander Sun sinabi niyang base sa flash step ni Ming mukhang galing ito sa Immortal Shrine at nakita na niya ang parehong teknik malapit doon. Sa ibaba patuloy ang mabilis na laban ng prinsesa at Ming. Inisip ni Commander Shu na dapat silang magtungo roon at pigilan ang laban upang hindi makasama ang batang yun sa prinsesa. Ngunit pinigilan siya ni Commander Sun at ipinaalala na hindi sila maaaring makialam sa laban dahil mayroon silang mga utos na protektahan ang prinsesa ng tahimik. Matapos ang 4 na oras ng matinding laban parehong napagod si Ming at ang prinsesa. Nakatayo silang pareho humihingal at tanging ang tahimik na hangin ang maririnig. Tumawa si Ming at ininsulto ang prinsesa. Pinuna niya ang sinasabi nitong lakas sinabing sa kabila ng pagiging prinsesa nito pareho lang sila ng lakas laban isang ordinaryong tao na may parehong kakayahan. Nagalit ang prinsesa at ipinangako na babalik siya kinabukasan upang ipakita kay Ming ang tunay niyang lakas. Ngunit habang papalayo na siya hindi pa rin tumigil si Ming sa pagtutukso. Mabilis siyang nagbiro sinasabing huwag nang bumalik dahil natatakot na siya sa prinsesa. Habang patuloy sa pagtawa nagsimula siyang magpatuloy sa pagkain ng karne. Habang tinatawanan ng prinsesa inisip ni Ming na hindi ito isang karaniwang babae. Minsan nang ipinagmalaki ng prinsesa na siya ay mula sa isang royal family at ayon sa sinabi ni Beiming totoo ito. Inihayag ni Beiming na may 2 martial arts dominator level experts na nagbabantay sa prinsesa isang impormasyon na nagpatibay sa takot ni Ming. Nagulat si Ming at nagtanong kung saan ang mga eksperto at bakit hindi niya sila nakikita. Tinutulan siya ni Beiming sinabing hindi na kailangang mag-alala. Ang 2 eksperto ay nakatago sa ulap at hindi sila nakikita mula sa lupa. Gayunpaman hindi na kailangang mag-alala dahil hanggat nariyan siya walang makakalapit sa kanila. Nag-isip si Ming tungkol sa laban at tinanong kay Beiming kung bakit ang babae ay mas malakas kaysa sa kanya kahit pareho lang sila ng level ng cultivation. Sumagot si Beiming at ipinaliwanag na mula sa mga alaala na nakuha niya sa pulubi, sa tingin niya ay isang royal princess ang babae. Binanggit ng prinsesa ang Raging Fire footwork ang teknik na ito ay ginagamit ng Rosefinch Dynasty. Kaya't napagtanto ni Beiming na ang babae ay malamang na prinsesa ng Rosefinch Dynasty. Nang marinig ito napagtanto ni Ming at sinabi na ito ang dahilan kung bakit tinawag siya ng prinsesa na isang karaniwang tao,
Inamin niyang tunay nga siyang prinsesa. Habang ngumiti ng bahagya si Ming, sinabi niyang kahit prinsesa pa siya o hindi, makikipaglaban siya ulit sa prinsesa kapag bumalik ito. Determinado siyang ipakita sa kanya na kahit isang ordinaryong tao tulad niya ay kayang lumaban. Kumuha si Bame Ing ng isa pang scroll at ibinigay ito kay Ming at sinabi na ang scroll na yun ay naglalaman ng isang 8th grade special skill na tinatawag na Billow Feast. Inutusan niya si Ming na magsimulang mag-ensayo agad. Sinabi niya ring kung may mangyari sa katawan ni Ming habang nagsasanay tutulungan at gagamutin siya ni Bame Ing. Habang nagsisimula si Ming na pag-aralan ang teknik, pumasok ang prinsesa sa isang kuweba galit na galit pagkatapos ng laban. Tinanong niya kung paano naglakas loob ang batang lalaki na harapin siya at nangako siya na sa susunod nilang laban ay magiging mas malakas siya. Nangako siyang babalik kinabukasan at tatalunin siya. Nagalit ang prinsesa at nagsimulang mag-cultivate ng kanyang katawan habang nakaupo. Sinabi niya na kailangan niyang mag-breakthrough ngayon araw at nagsimula siyang mag-cultivate. Nagulat ang dalawang commanders at sinabi nila na ang prinsesa ay nasa proseso ng pag-breakthrough habang nakaupo. Tila ang batang lalaki ay may malaking epekto sa kanya. Malapit na siyang maging grade 1 warrior. Sinabi ni Master Shu na ang prinsesa ay napaka-espesyal at sa nakaraang 100 taon ay hindi nila nakita ang prinsesang katulad niya sa Rosefinch Dynasty. Nagustuhan ng prinsesa ang batang lalaki at nais niyang talunin ito kaya't nagko-cultivate siya upang mapalakas ang kanyang katawan at matalo siya. Kinabukasan nagharap si Ming at ang prinsesa. Sinabi ng prinsesa kay Ming na ngayon ay ituturo niya sa kanya ang isang bagong leksyon at makikita niya kung paano siya tatayo sa harap ng lakas ng prinsesa. Tumugon si Ming nagsabing iniisip ng prinsesa na siya ang magtuturo ngunit sa halip ay siya ang matututo mula sa kanya. Agad na umatake ang prinsesa na may mataas na bilis at tumugon si Ming ng atake gamit ang kanyang lakas. Pagkatapos ng salpukan ng kanilang mga kamao, parehong malakas ang kanilang puwersa. Nagulat ang prinsesa at nagtanong kung paano nangyari na nakapag-breakthrough si Ming ng ganoon kabilis. Sinabi niya na siya ay prinsesa ng Rosefinch Dynasty at matagal niyang pinapalakas ang ki niya upang makapag-breakthrough sa isang gabi kaya't hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Ming ito lalo na't siya ay isang karaniwang batang lalaki. Habang nag-iisip si Ming na talagang malakas ang prinsesa at siya ay naka-breakthrough sa isang gabi, inisip niya na bagamat siya rin ay nag-breakthrough, tinulungan siya ni Bame Ing. Pagkatapos ng kanilang mga suntok, tumalon si Ming pabalik at tumalon din ang prinsesa na naglabas ng kanyang lakas upang magsagawa ng espesyal na galaw ang Fiery Phoenix Wings at mabilis na umatake muli. Ang prinsesa ay ginamit ang kanyang espesyal na galaw ang Fiery Phoenix Wings at inatake si Ming ng malakas. Napaatras siya dahil sa lakas ng atake at medyo nasugatan. Agad na sinundan nito ng prinsesa gamit ang kanyang pangalawang galaw ang Sword of Flames at inatake muli si Ming. Samantala nagsalita si Commander Sun kay Commander Shu at tinanong kung ano ang opinyon nito tungkol sa lakas ng batang lalaki. Inamin niya na si Ming ay umangat ang katawan ng 2 antas sa loob lamang ng 2 araw at tinuturing siyang isang napaka-talented na individual. Ipinunto ni Commander Sun na mayroon lamang silang 2 opsyon, kunin siya at dalhin pabalik o patayin siya. Ngunit nang banggitin ng mga commander ang pagpatay kay Ming, agad na nagalit si Bame Ing. Mula sa ibaba nagpakawala siya ng lakas at parehong naramdaman ng 2 commander ang matinding kapangyarihan. Natakot sila at napagtanto na mayroong supreme being ang naririto at binabantayan ang binata.